upang magpatuloy sa aming buhay Kristiyano na pinasimulan po ninyo. At kami po ay lumalapit sa inyo at lumuluhod na tulungan niyo po kami na lumago kami sa aming buhay Kristiyano. At habang hindi pa po kayo dumarating ay makapaglingkod po kami sa inyo. Kaya po Panginoon, maawa po kayo sa amin, sa bawat isa sa amin. Nawa ang inyong habag at biyaya ay sumaamin nawa o Diyos sa bawat araw. Ngayong araw, mag-aaral po kami ng inyong salita. Pakibuksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang sa ganon ang inyong salita ay makaunawa kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, kung may Bible po kayo, buksan ninyo sa Mateo chapter 5. Okay, doon tayo nagpapatuloy mag-aral sa Mateo chapter 5. So, doon po sa verse 7 tayo ngayon mag-aaral, mag-nilay-nilay. So, nasa verse 7 na po tayo. Okay. Kung nandiyan na po kayo, babasahin po natin. Okay. Mateo chapter 5, verse 7. Nasa lesson 5. Tama ba po? Lesson 5 na yung ating pag-aaral. Lesson 5 na po ito. Okay. Okay, kung nandiyan na po kayo, basahin po natin. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ito po yung salita ng Diyos. So, last time ay pinag-aralan po natin yung tungkol sa katwiran o mapapalad ang mga nagugutom at mauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay pupusugin. Actually, yung salitang nahahabag or yung salitang mapapalad ang mga mahabagin ay napakahalaga para po sa isang Kristiyano, hindi ba? Yung mercy, una nating natanggap ay mula sa Diyos. Tama po? Because of mercy, katulad po doon sa Luke chapter 18, di ba? Sinabi po ng tax collector, Lord, please have mercy on me. Kaya kung sinabi dito, mapapalad ang mga mahabagin. Mahirap mahabag sa iba kung hindi tayo nakakaunawa, nakakaalam kung anong klaseng habag ba yung tinanggap natin galing sa Diyos. Di ba? Actually, sabi po rito, kung mapapansin po natin, beginning verse 3, yung salitang spiritual bankruptcy ay nakaunawa ng mercy ng Diyos. Ang sabi po doon sa verse 3, mapalad ang dukha sa espiritu. Ibig sabihin, yung mga taong dukha sa espiritu ay mga taong hindi pupunta sa langit. Mga taong dukha na dati ay mayaman sa material na bagay, subalit dukha sa espiritu. Di ba? Kaya sinabi ng Diyos doon sa lalaking mayaman, hangan sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa, kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo, subalit hindi mayaman sa Diyos. Di ba? Dukha sa espiritual na kalagayan. So, anong hinahanap niya? Yung habag, yung grace ng Diyos. Di ba? So, from the spiritual bankruptcy, meron siyang greed, hindi ba? Kaya sa verse 4, sabi po rito, because his status as spiritual bankrupt, ang sabi po rito sa verse 4, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. So saan ba nahahapis ang tao? Actually, katulad po ng tax collector, nahahapis siya because of sin, di ba? Na-realize niya kung gaano kalaki yung kasalanan at paglabag niya sa batas ng Diyos. Dapat siyang hatulan ng Diyos dalhin sa impyerno dahil sa kanyang paglabag at kasalanan laban sa Dio's. So, when he grieves because of the sin,
So humingi siya ng mercy, Lord, please have mercy on me. Kaya ang sabi ron, mapapalad ang mga nahahapis. So after forgiveness, naunawaan niya yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, siya po ay mayroong kaaliwan sa kanyang espiritu. Okay? Kaya ang sabi ko dito, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, mapapalad ang nahahapis, at sa verse 5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Siyempre, kapag ang tao ay nabuborn again, nakakaunawa ng biyaya ng Diyos, nagiging humble. Tama po? Yung mga taong naliligtas, nagiging humble sila, nagiging meek, nagiging nagsasubmit sa kalooban ng Diyos, submissive. Tama po? Na dati, yung kanilang pagnanais ay para lang sa kanilang sariling laman. Yun lang ang gusto nila. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero, nang naunawaan nila yung habag, yung kaaliwan ng Diyos, sila po ay naging mga submissive. Kaya sabi po doon sa John chapter 10, verse 27, di ba? Yung sinasabi ron, yung sumusunod yung mga tupa, di ba? Yung mga tupa ay nagiging submissive at nagiging obedience doon sa salita ng Diyos. Nakikilala nila kung sino yung tunay nilang pastol. Si Jesus, yung kanilang pastol. Nang naunawaan nila yung dakilang biyaya ng Diyos, lumalakad sila ayon sa ilalim ng habag at patnubay ng Diyos. Okay po? Kaya doon po sa verse 7 o verse 6, makikita natin yung sinasabi, mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Yung mga taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran, may pagnanais silang mabuhay na makadiyos. May pagnanais sila, parang ganito, may pagnanais siyang kumain ng material na bagay o kumain ng kanin o ng mga pagkain para sa pangangailangan ng kanyang katawan. Meron din na siyang pagnanais mabuhay ng matuwid at banal para sa Diyos. Nagugutom siya para sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Ang ibig sabihin, inahanap niya yung kalooban ng Diyos upang dito siya lumakad. Kaya ang sabi mo doon, nagugutom siya sa katwiran ng Diyos at nauuhaw. Okay? Ito yung kanyang hinahanap. Ito yung kanyang kabusugan. Kaya ang sabi doon, kung ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, okay, kung siya po ay gumagawa sa ilalim ng biyaya ng Diyos, nagkakaroon siya ng kagalakan. Nagkakaroon po siya ng contentment sa kanyang puso habang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Okay. Kaya ang sabi dito sa verse 7, mapapalad ang mga nahahabag. Diba? O mahabagin. Kaya yung mga taong ito ay nakaunawa kung gaano kadakila yung kahabagan ng Diyos na kanilang tinanggap. Actually, gaano ba natin nauunawaan yung habag ng Diyos? Kung gaano natin ito nauunawaan, ito rin yung resulta kung paano din tayo nagkakaroon ng habag sa iba. Mahirap magkaroon ng mercy sa iba, mahabag tayo sa iba kung hindi natin natanggap at naunawaan yung sinasabi ng Biblia na habag galing sa Diyos. Kung paano tayo nagpapakita ng pagpapahalaga ng habag para sa iba, malamang, maaaring ganun din natin nalalaman kung gaano ito kahalaga para sa atin. Di ba? Saan ba tayo nahahabag? Nahabag ba kayo sa mga pulubi o sa mga taong hindi ligtas? Yung mga pulubi na pag ang mga tao dahil sa kalagayang pisikal, tama po, wala silang pagkain. Pero tayo, saan tayo tumitingin? Nahabag pa tayo sa mga taong hindi ligtas? Siyempre, yung mata ng Diyos para sa mga taong hindi ligtas. Nahabag siya sa mga taong mga kasalanan na mahuhulog sa impyerno. Dahil yung katawan, pansamantala lang naman, hindi magtatagal dito sa sanlibutan ito. Kaya yung pinaka-focus ng Biblia dito, yung pinaka-focus, no? Yung pinaka-burden, yung pinaka-desire ng Diyos ay
sa espiritual na kalagayan ng tao na hindi papasok sa langit at mahuhulog sa impyerno dahil sa kasalanan. So kung wala tayong ganitong burden, kung wala tayong habag sa iba, ayaw nating extend yung ating kamay, magsakripisyo, lagi nating tinitignan ano ba yung problema o kulang, pero ang dapat na mas makikita ng tao yung kalagayan ng espiritu. Tama po? Kaya, sinasabi po doon sa Ephesians chapter 4, verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Maging si Pablo, sinabi niya sa mga Kristiyano, maging mabait sa isa't isa, mahabagin. Diba? Sapagkat sabi ko dito, yung pagiging mahabagin ay wala sa taong hindi tinatahanan ng banal na espiritu. Sabi ni Pablo, maging mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Kaya yun po yung kalagayan. Sino ba yung mga taong dapat makahabagan? Laging binabanggit ng Biblia, no, ang Diyos ay nahahabag sa mga taong nais niyang kahabagan, especially sa mga taong papunta sa walang hanggang impyerno. Naawa ang Diyos sa kanila. Kaya ano ang tugon ng Diyos sa habag ng Diyos at awa? Ibinigay yung kanyang buktong na anak, si Jesus Christ. Ito yung sagot ng Diyos. Kung humihingi ang tao, Panginoon, gusto ko makapunta sa langit, ayaw ko mahulog sa impyerno. May sagot ang Diyos. Yung sagot ng Diyos, si Jesus. O ayan si Jesus, yung aking anak, ipinadala, namatay sa cross para hindi ka mapunta sa impyerno. Pero maraming tao, ini-ignore nila yung mensaheng ito. No, wala silang pakailang. No. Yes, sa Proverbs chapter 14, verse 21, ang sabi po, ang mahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit ang mabait sa mga dukha ay masaya. Okay. Sinasabi ko dito, yung kahabagan, actually sa English ay binabanggit doon yung merong mercy para sa iba. Okay. Yung mabait sa mga dukha, kung minsan sa English version ay ginagamit yung salitang merciful o yung nahahabag sa iba. Okay. Kaya sabi sa Proverbs dito, ang mahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit ang mabait sa mga dukha ay masaya. Sabihin, yung mga taong mayroong habag sa iba, yung merciful character ay para sa mga dukha, sila ay nagiging masaya. Kaya sinasabi ng Biblia, yung kahabagang ito ay hindi po galing muna sa tao. Ito ay nanggaling muna sa Diyos. Tayo, kung bakit tayo nandito, katulad tayo ng tax collector. Bakit ba tayo nandito? Ang iniisip ng iba, kasi hindi ako Katoliko, kaya ako nandito. Kasi hindi ako Jehovah's Witnesses, hindi ako Iglesia, kaya ako nandito. Meron silang maling kaisipan tungkol dito. Diba? Alam natin sa Biblia kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa church. Sabi ron, tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Naunawaan natin yung biyaya ng Diyos. So, nandito tayo, hindi dahil tayo ay sumama sa isang relihiyon, di ba? Nandito tayo sapagkat tayo nakaunawa ng tunay na ebanghelyo. Naunawaan natin kung paano si Kristo namatay sa cross, naunawaan natin kung bakit dumanak ang dugo ni Kristo sa cross, naunawaan natin kung gaano tayo ka-miserable sinner sa paningin ng Diyos na tumanggap ng biyaya at habag at pagpapatawad galing sa Diyos. Kaya tayo ngayon nandito, di ba? So, tinipon tayo dito bilang mga taong tinubos ng dugo ni Kristo. Ano naman ang layunin ng Diyos para sa atin? Siyempre, yung layunin ng Diyos, hindi lang tayo maniwala sa paniniwalang ito at sa mga turong ito. Ang layunin din ng Diyos, kaya tayo iniligtas, ay para tayo maging kagamit-gamit din sa Diyos.
So maging ang ating Panginoon, kung titignan natin sa Biblia, paano natin mauunawaan yung salitang merciful o yung pagiging mahabagin ng Diyos? Kung ito ay aral lang at teaching lang ng Diyos, ng salita ng Diyos, hindi natin ito maiintindihan. Pero sa pagkatao ng ating Panginoon, no, sa pagiging tao ni Kristo, sa kanyang mga ginawa, no, sa kanyang mga ministeryo sa loob ng 3 taon, ipinakita niya yung salitang habag sa pamamagitan ng praktikal na pamumuhay ng ating Panginoon. Kaya mapapansin natin si Jesus, marami siyang pinagaling, marami siyang pinatawad, sinabihan, yung lumpo, sinabi niya, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan ng praktikal na pamumuhay ng ating Panginoong Hesus, nang siya ay nandito sa lupa, ipinakita niya yung isa sa mga karakter o attributes ng Diyos, yung pagiging mahabagin sa mga sinner. Di ba? Pero kung ito ay mensahe lang ng walang application o salita lang, mahirap natin maintindihan yung salitang habag. Kung tayo ay hindi tumanggap ng habag galing sa Diyos, mahirap natin maintindihan yung sinabi dito, magpapalad ang mga mahabagin. Wala naman tayong tinanggap na ganitong kahabagan. Paano tayo mahabag sa iba? Sabi ni Jesus, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Maging doon sa Luke chapter 10 verse 33, mapapansin po natin kung paano ipinakita ni Jesus yung pagiging mahabagin. Sa Luke chapter 33, yung isang kwento, sabi po, subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Sa Luke chapter 10 verse 33, sino ba yung Samaritano dito? Sa ating panahon, yung tinutukoy nilang Samaritano ay mga taong mga nahahabag. Mga taong nagbibigay ng material at tumutulong, sila yung mga Samaritano. Mali po yun, hindi po yun ang tama. Ang tunay na Samaritano sa Biblia ay si Jesus. Siya po yung tunay na Samaritano. Bakit po? Ang daming mga religious people na dumaan doon sa taong yun na nagdusa, binugbog, wala man lang nagmalasakit sa kanya. Kaya nang dumaan yung lalaking Samaritano, binuhusan niya ng langis, yung tao, at dinala niya doon sa bahay panuluyan. Ang ibig sabihin, dinala niya sa bahay panuluyan, sa church. At ibinili niya, alagaan mo ito. Sa takdang panahon, babayaran kita. Ipinagkatiwala yung taong yun sa church at sa pangangalaga ng banal na Espiritu at sa gabay ng iglesia na natili siya sa loob ng church. Inalagaan siya. Kaya yung tunay na Samaritano ay si Jesus. Siya yung nahabag sa isang miserable sinner na binugbog. Ang ibig sabihin po ng binugbog, ayon doon sa mensahe, siya ay yung kanyang buhay ay ginamit ng diablo para ang kasalanan ay mag-prosper. Okay. Kaya kung titignan mo yung mga tao, parang sa kanilang katawang pisikal ay okay sila, subalit sa kalagayan nilang spiritual ay hopeless sila. Wala silang pag-asa in the future. Iniisip lang nilang buhay sa lupa, kumakain, matutulog, magtatrabaho. Pero in the times of despair, in times of suffering and trials, hopeless sila. Iniisip nila na ang Diyos ay lalapitan lang nila sa panahong sila ay dumaraan sa ganong kalagayan. Okay? Kaya maging si Haring Solomon, nanalangin po siya, humingi siya ng habag sa Diyos. Okay? Sa Aklat ng Mga Awit, chapter 8, verse 50, sabi niya, patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo, at ang lahat nilang pagsuway na kanilang ginawa laban sa iyo.
Mahabag ka sa kanila sa harap ng mga nagdadalang bihag sa kanila upang sila'y mahabag sa kanila. Sabi po ni Haring Solomon, nang nagkasala ang bansang Israel sa aklat ng mga hari, chapter 8, verse 15, nanalangin siya. Ang sabi niya, patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. At ang lahat nilang pagsuway na kanilang ginawa laban sa iyo. Anong hiningi ni Haring Solomon? Ang sabi niya, mahabag ka sa kanila. Tama po. Mahabag ka sa kanila. Silang mga sumuway sa iyong mga salita. Okay. Yan yung bansang Israel, nang sila ay lumakad sa pagsuway sa salita ng Diyos, ano ang sabi ni Haring Solomon? Mahabag ka sa kanila. Upang sa kanila, sa harap ng mga nagdadalang bihag sa kanila, upang sila ay mahabag sa kanila. Kaya yung kahabagan na galing sa Diyos ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong nagnanais lang nito. Kaya sinasabi ng tax collector, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Nag-desire siya, nakahabagan siya ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay nahabag sa kanila. Kaya kung yung mga tao na bubuhay sa habag at biyaya ng Diyos, hindi natin kayang magmalaki. Tako. Hindi natin kayang maging mapagmataas. Hindi natin kayang magmalaki sa harapan ng Diyos. Diba? Yan yung mga taong nahahabag at tumanggap ng habag, sila po ay mga madaling sumusunod sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi sila karapat-dapat tumanggap ng habag ng Diyos, pero tumanggap sila. Kaya kung tayo ay hindi nakaunawa ng habag ng Diyos, mahirap tayong sumunod sa church. Mahirap tayong turuan, di ba? Yung buhay natin, pupunta tayo sa church pero hindi tayo nakakaramdam ng biyaya ng Diyos. Diba? Wala tayong benepisyo sa salita ng Diyos. Tama po? Sino ang mas madaling tumanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos? Ang pinakamadaling tumanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos, yung taong mababa, mapagpakumbaba, yung taong hindi mapagmalaki at malambot ang puso. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng biyaya galing sa langit, yung biyayang ito ay umaagos at dumadaloy sa mga taong mapagpakumbaba at nasa ibaba. Pero yung mga taong mapagmataas ang puso, matigas ang ulo, malabo yung biyaya ay dumaan sa kanila. Katulad ng bundok na inaagusan ng tubig, mahirap dumaan ang tubig sa iyo kung ikaw ay nasa ibabaw ng bundok. Ang tubig ay dumadaan kung saan mababa ang lugar. So kung tayo ay nasa baba, tumanggap tayo ng pagiging mapagpakumbaba at nahahabag tayo sa iba, ang biyaya ng Diyos dadaloy sa atin dahil tayo ay nasa ibaba. Dadaanan tayo ng biyayang ito. Pero kung ang ating isipan at puso ay wala sa ibaba, matigas ang ating puso, sarado yung biyaya ng Diyos kahit dumadaan sa atin. Diba? Kaya ito, sabi po rito, mapalad ang mga taong nahabagin. Kaya gaano ba tayo nahahabag sa iba? Actually, ang mga religious people sa panahon ni Jesus, mayroon silang maling konteksto patungkol sa pagiging mahabagin. Lalo na yung mga Pariseo, mga Eskriba, na mga matataas yung intelihente sa Biblia, yung mga feeling, mga matuwid at righteous sila, pero wala silang habag sa iba. Kaya sinuway sila ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 20, sabi niya, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo, yung mga relihiyosong ito, sa panahon ni Jesus, sa kanilang panlabas na anyo at pagkatao, mayroon silang matuwid na panlabas na anyo. Okay? Pero sa kanilang mga puso, sa kanilang gawain, wala silang abag sa iba. Kaya sinasabihan sila ni Jesus, ipinakasan niyo yung mga mabibigat sa mga tao, pero yung mga kamay niyo hindi niyo ginagalaw. Okay? Kaya sabi, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Eskriba at mga Pariseo. Bakit po?
mga eskriba at mga pariseyo, mayroon silang kaisipan ng pagiging relihiyoso. Mayroon silang kaisipan ng pagiging matuwid. Mayroon silang kaisipan ng pagiging religious at sumusunod sa mga practices at religious tinatawag rights na kanilang ginagawa. Meron silang ganitong sigasig. Pero wala po silang awa o habag sa mga tao, sa mga taong makasalanan na lumalapit sa Diyos. Pinagkakakitaan lang nila yung mga tao. Pinapakita nilang sila ay mga taong mga Diyos, relihiyoso, subalit hindi sila nahahabag sa mga ito. Meron silang kaisipan na matuwid. Kaya yung mga tao na tumanggap ng habag mula sa Diyos, nakatanggap sila ng dakilang kaligtasan at biyaya ng Diyos. Yung kanilang mga paglabag laban sa Diyos, naunawaan nila na ito ay pinatawad ng Diyos. Kahit sinasabi nila ito, kung wala naman silang ginagawa, kung hindi nila ito ipinamumuhay, ang nangyayari sa kanilang isipan na pupuno ng mga aral, subalit yung kanilang mga buhay ay hindi po nagiging benepisyo. Okay. Yung Biblia, hindi lang po itinuturo sa atin. Tama po. Yung Biblia, binabago yung pagkatao natin. Ano man ang aral ng Biblia sa atin, dapat tayo mabuhay kung ano ang itinuturo nito. Kahit ano bang status ng buhay ng tao, mayaman man o mahirap, ang Biblia ay nagtuturo. Tama po. Kaya, mahalaga yung aral ng Biblia kung ito po ay ipinamumuhay. Kaya sa Luke chapter 18, verse 13 and 14, nung yung tax collector na nalangin sa Diyos, sabi niya, subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yun sinabi ng tax collector. Sino ba yung tax collector? Sa konteksto ng Biblia, siya ay isang miserable sinner. At dito, mayroon din isang relihiyosong nananalangin. Sinasabi niya, Diyos, hindi ako katulad ng taong ito. Ito, lakastangan. Ito, gumagawa ng ganito. Ito, hindi nagbibigay. Ako, nagbibigay ako. Nagtatays ako. Sumusunod ako sa mga laws. Yung pagiging self-righteous niya, pero hinahamak niya yung isang miserable sinner sa harapan ng Diyos. Di ba? Habang nagsasabi siya sa Diyos, napaka-taas ng puso niya, na-proud, may pride siya. Proud siya sa kanyang ginagawa. O Diyos, ako, hindi katulad niya. Nagbibigay ako, nagsisimba ako, sumusunod ako, ginagawa ko yung, nagpa-fasting ako. Yun yung sinasabi niya. Hindi ako katulad ng taong ito. Kaya yung lalaking nanalangin sa Diyos, sinabi niya, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kaya yung lalaking ito na tumitingin sa kalagayan niya bilang miserable sinner sa harapan ng Diyos, ang sabi po sa Luke chapter 18 verse 14, sabi po, sinasabi ko sa inyo, na patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa. Sabagat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Paano ba bumabagsak ang tao? Actually, ang isang tao bumabagsak habang siya ay nagtataas sa kanyang sarili. Ang sabi dito, sabagat yung bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. So, kadalasan, yung mga taong relihiyoso, ganyan ang kanilang status. Ang sabi po, ang tingin nila sa kanilang sarili ay mas marinis at matuwid kaysa iba. Sabi po ng salita ng Diyos, ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Actually, this is totally disobedience at pagsalungat sa salita ng Diyos. Kaya yung mga taong nabubuhay sa kanilang sariling
kagustuhan, plano, lumalakad sila sa kanilang sariling mga kaisipan, hindi sila 100% totally pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Kung gusto ninyong yumaman, gusto ninyong mag-aaral, magtapos ng kurso, gusto ninyong maging professional, lahat ng ito ay pwede ninyong magawa nang wala ang Diyos sa inyo. Pwede na. Pero, ang sabi ng Biblia, habang gusto mong gawin ang isang bagay sa iyong sariling paraan, habang gusto mong umakyat sa isang mataas na lugar, ikaw naman ay patungo sa paghuhulog sa harapan ng Diyos. Pabagsak ka. Kaya sabi ng Biblia, nauna yung pagmamataas bago yung pagbagsak. Kaya binanggit ng Biblia, mapalad ang mga mahabagin. Sino ba sila? Mga taong mga mahabagin ay mapagpakumbaba. Hindi po sila mga tinatawag na arrogante. Hindi sila yung mga taong stubborn. Sila yung mga taong humble and teachable. Tumatanggap ng biyaya everyday sa Panginoon. Yung salita ng Diyos ay treasure. Pero kung tayo po ay walang ganitong puso, mahirap masabi na si Jesus ay nasa atin. Yung karakter ni Jesus ng ating Panginoon, nang nabuhay siya rito, ipinakita niya bilang karakter ng isang ligtas. Okay? Kaya yung taong ito, nang siya ay humingi sa Diyos, ang sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kaya sinabi ng Biblia, sinasabi ko sa inyo, na naabot patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, siya ay tinanggap ng Diyos yung kanyang panalangin. Itinuring siyang ganap, matuwid. Sa English, sinasabi, he justified by God. Ibig sabihin, yung kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay bukal sa kanyang puso at nakita ng Diyos ang kanyang panalangin ay pure. Yan, genuine yung kanyang repentance. I-acknowledge kung sino siya sa harapan ng Diyos bilang isang miserable sinner. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, okay, inaaring ganap siya sa halip na sa isa. Sino yung isa? Yung proud and arroganting religious people. Na sinasabi niya, Panginoon, ako hindi katulad niya. Ako nagbibigay. Ako nagsisimba. Sumusunod sa maraming mga religious na gawain ko. Pero itong miserable sinner, meron siyang genuine repentance. Diba? Meron siya. Pero ang isang bagay na mahirap maintindihan, kung ang tao ay tumating sa tunay na genuine repentance, subalit siya'y namubuhay pa sa dati niyang pagkatao, ibig sabihin, yung repentance niya ay hypocrite of false. Nagkukunya rin siyang humingi sa Diyos ng pagsisisi, pero with that emotion lang. Emotional. Diba? Pag-alis niya, nalimutan niya yung habag ng Diyos, kaya bumabalik siya sa dating kalagayan at pamumuhay. Yung mga taong nagsisi, katulad ng tax collector na ito, ang ibig sabihin nun, tinatalikuran niya yung kanyang dating klase ng pamumuhay. Hindi ba? Alam natin yung salitang repentance sa Biblia na metanoia, change of heart, change of mind, and change of action. Hindi po ito theoretical lang, hindi po ito theory. It is the facts. Diba? It is the experience. Yung salitang born again, it is the experience. Hindi po yan aral ng religious people o ng reliyon. Aral po ni Jesus yan. Diba? Sabi niya, maliban ang isang tao ay panganak na muli, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit nang ngayon ay nabubuhay ka sa makasalan ng pamumuhay. Tuloy-tuloy ka. Hindi pwede po yun. Baka matulad ang isang tao sa harap ng tinatawag sa Mateo chapter 7. Panginoon, nandito po kami. Kami po ay nangaral, nagpalayas, nakinig sa mga aral mo, pero sasabihin ni Jesus, hindi kita kilala. Bakit po? Mataas yung spiritual desire, intellectual mentality, pero walang action. Kaya sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay
death, patay. Nabubuhay ka pa rin sa dati mong pagkatao. So, kaya doon sa awit, chapter 41, verse 4, sinabi din po ng awit, sabi po, tungkol sa akin, aking sinabi, kung Panginoon, sa akin ay maawa ka. Pagalingin mo ako, sapagkat laban sa iyo ako'y nagkasala. Sa awit, chapter 41, verse 4. Sabi ko dito, tungkol sa akin, aking sinabi, O Panginoon, sa akin ay maawa ka. Pagalingin mo ako, sapagkat laban sa iyo ako'y nagkasala. Kaya yung buhay, hindi mo alam kung kailan lilisan. Kaya, siguro, minsan mahirap maintindihan, na biglang lumilisan ng buhay. Yung aking pamangkin, 17 years old, lumisan bigla. Graduating sa grade 12. Mabait, masunurin, maraming mga reward sa school. Sa isang iglap, na siya ay tinawag ng isang tao para pagawa yung kuryente in 17 years old. Siguro na kuryente, bumagsak, bumagok yata ang ulo. Graduating na, kaisa-isang anak ng aking kapatid na lalaki, bunso pa. Walang nakakaalam sa ganung paraan siya kukunin at mamamatay. Kung tutuusin, hindi katanggap-tanggap yung ganitong kamatayan para sa man's perspective o sa pananaw ng tao. Subalit, hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos, hindi ba? Kaya sino sa atin ang pwedeng magsabi, bukas buhay pa tayo? Kung hindi tayo gumagawa para sa Panginoon, kung hindi tayo sumusunod para sa Panginoon, pwede mo bang sabihin sa sarili mo, total bata pa ako, mahaba pa ang buhay ko? Wala nang makapagsabi. Kung tutusin sa paningin ng tao, hindi ka papayag na ganun lang. Pero, nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat siya ay ligtas. Kahit namatay siya sa ganung kalagayan, siya ay na-born again, ligtas. Nag-testimony siya. Maraming beses siyang dumalo sa Bible seminar. Kinaunsilin siya ng ilang beses ng mga pastor at ang mga nagkaunsilin sa kanya nagte-testimony na siya ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. So, bagamat siya ay ligtas, bagamat gano'n ang kanyang kalagayan, pero walang makapagsabi kung hanggang kailan mananatili ang buhay. Kaya dapat tayong mag-isip, ano bang ginagawa ko para sa Panginoon? Isang araw, lilisan tayo sa mundong ito. Pupunta tayo sa inihanda na tahanan ng Diyos. Pero ano ang ine-expect natin na sasabihin ng Diyos sa atin? Kung mga nagsasabi tayong mga born again. Kung sinasabi natin ligtas tayo, walang duda na tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos para magsulit. Di ba? Iyon yung gagawin natin pagharap natin sa Diyos. Kahit ano pang sabihin natin ngayon, busy ako Mahina na yung katawan ko may karamdaman ako ganito ang sitwasyon ko wala akong trabaho. Kahit na ano pang dahilan meron tayo ngayon, hindi rin excuse yun pagharap mo sa Diyos. Diba? Kaya tayo rin bilang mga taong nakatanggap ng kahabagan mula sa Diyos dapat din tayong tumingin sa iba. Pero kung tayo po mismo ay hindi pinagmumulan nito, papaano tayo magkakaroon ng bunga dahil wala tayo nito? Kaya sabi sa awit chapter 33 verse 18, sabi po, tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya. Actually, yung salitang pag-ibig sa English version ay yung tapat na kahabagan niya. Okay?
Sa English version, ginagamit na yung kanyang pagiging merciful. Sometimes, yung salitang pag-ibig ay pagiging mahabagin ng Diyos. Okay? Dahil kung wala kang pag-ibig, mahirap kang mahabag. Di ba? Mas malalim na meaning yung salitang habag kaysa pag-ibig. Kaya ginagamit doon minsan, tunay na ang mata ng Panginoon na nasa kanila, na natatakot sa Kanya, sa kanila na umaasa sa tapat na habag ng Diyos o sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Okay? Yung sa awit chapter 33 verse 22, ang sabi po, sumaamin nawa ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon, kung paano kami ay umaasa sa iyo. Dahil yung tapat na pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nahahabag sa mga taong may takot sa Kanya. At sa mga taong umaasa sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya kung tayo ay tunay na umaasa sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Dahil kilala ng Diyos yung mga tao sa Kanya. Actually, yung experience namin sa aming pamangkin ay malaking impact sa aming family. No? Very, very painful yung kanyang iniwan. Kaya bata pa, pangalawa na siya. Kaya dumadalangin ako sa Diyos na last na siya ng mga bata na namatay sa aming family. No? Kasi dalawa na yung isa, ganun din ang edad na nauna. Tapos ito, pero parang 10 years na yata yung nakakaraan. So, dumadalangin ako sa Diyos na last na siya. Nakikiusap ako sa Diyos na huli na siya. Na yung ibang mga pamangkin, mga umabot sila sa edad na sapat para sa kanila. Pero alam niyo, binigyan ako ng Diyos ng sagot doon sa awit chapter 22. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Binuksan ko yung Bible ko, binigyan niya ako ng sagot sa awit chapter 22 verse 24. Kaya sinabi ng talata, sabi dito, sabagat hindi na hinamak o kinapuotan man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati at hindi niya ikinubi ang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakinggan ng siya'y dumaing sa kanya. Dahil sa kamatayan ng aming mahal sa buhay, ay may pagdadalamhati yung aming pamilya. Kaya dumalangin ako sa Diyos na nawalas na siya. Bata pa. Kaya binigyan niya ako ng talatang ito. Hindi niya hinahamak o kinaputan man ang kadalamhatian na nagdadalamhati. Hindi niya ikinubi yung kanyang mukha sa kanya, kundi pinakinggan ang siya'y dumadaing. Kaya kung tayo mayroong ganitong puso sa harapan ng Diyos, ang Diyos ay sumasagot, nakikinig. Pero kung ang puso po natin ay matigas, unteachable, hindi mo tayo tatanggap ng anuman mula sa Diyos. Kaya dun sa awit chapter 51 verse 1, ang sabi po, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, tawinin mo ang aking mga paglabag. Actually, sa English version, have mercy on me, O Lord, for your faithfulness. Sa iyong katapatan. Kaya ang Diyos, pwede nating takbuhan. Ang Diyos, pwede nating sandalan o pwede nating tanlungan. Pero, tanlungan lang ba ang Diyos? Takbuhan lang ba ang Diyos? Ito lang yung kaisipan ng mga taong relihiyoso, pero hindi nila gustong sundin kung ano ang gusto ng Diyos. Of course, ang Diyos ay pwede nating takbuhan, tanlungan, sinungan sa panahon ng problema, trial sa buhay. Subalit ang Diyos din ay kailangan din nating sundin. Kailangan din nating lakaran kung ano yung mga aral ng kanyang salita. Okay. Kasi, yan ang kaisipan lang ng mga tao. Sa panahon lang ng problema ko at kahirapan, tatakbo lang ako sa Diyos. Tatawag ako sa Diyos. Pero sa panahon na ako ay tuturuan ng Diyos, sasawayin ng Diyos,
Pag ako sa panahon na ako ay didisiplinahin ng Diyos, ayaw kong tumanggap nito. Paano tayo matututo kung hindi tayo obedient sa Panginoon, teachable? Di ba? Kaya yung mga taong Kristiyano na ipinanganak na muli, yung pagiging masunurin ay bahagi ng ating pagkatao. Okay? Kaya doon po sa awit 136 verse 22, isang pamana sa Israel na kanyang tauhan, sabagat kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sometimes yung tapat na pag-ibig ay pagiging merciful ng Diyos. Okay? So, what if we fail to show the mercy sa iba? Paano kung hindi tayo natututo mahabag para sa iba? Alam niyo, may isang kwento sa Biblia na isang tao, nang siya po ay nagkasala ng marami sa kanyang Panginoon, humingi siya ng habag sa kanyang Panginoon, pero siya ay pinatawad. Pinatawad siya. Pero nang sa kanya ay mayroong nagkasala, bagos ang kanyang ginawa ay pinagmalupitan niya, hindi niya pinatawad. Kaya doon sa Mateo chapter 18 verse 32, nang malaman ito ng Panginoon niya na nagpatawad sa kanya, pinatawag siya. Kaya sa Mateo chapter 18 verse 32, ang sabi, kaya ipinatawag siya ng Panginoon. At sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Verse 33, hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Kaya hindi naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi niyo taus-pusong patatawagin ang inyong kapatid. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Hindi ba lahat ng utang mo ay ipinatawad sa iyo, yung kasalanan mo? Bakit nang ang taong ito'y nagkasala sa iyo, hindi ka nahabag sa kanya? Okay. Kaya ang sabi sa kanya ni Jesus, sa galit ng Panginoon, ibinigay siya sa tagapagparusa. So, kaya tayo nahahabag, kaya tayo naging mahabagin, kaya tayo naging humble, sapagat tumanggap tayo nito galing sa Diyos. Kung gaano natin naunawaan ito, ganoon natin ito sinasabuhay. Kapag hindi po kayo ganon ang inyong pagkatao sa church, hindi ba? Pag hindi po kayo ganon ang pagkatao sa church, naririnig niyo yung mga aral na ganito. Iniisip niyo, siguro, yung mensaheng ito dapat akong matuto. Anong gusto niyong aral? Anong gusto marinig ng mga tao? Gusto niyo pagpapala? Gusto niyo ng aral na pagpapalang material? Prosperity gospel gusto niyo? Gusto niya nang laging sabihin sa inyo, ikaw, basta ikaw matapat ka, basta ikaw magbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos, yayaman ka. Diba gusto niyong aral? Kahit hindi mo yan ituro sa tao, pag natuto kang maging matapat sa Diyos, yan ay dadating sa iyo. Once you are faithful, kahit hindi ituro sa church yan, yung blessings na yan, pag naging faithful ka, obedience ka, automatic na inuutosan ng Diyos yung blessings papunta sa tahanan mo. Pero minsan yung ganitong mga aral, gusto lang ng taong marinig para sila maging active. Kaya ako active kasi may blessings eh. So ganito gawin ko, pagpapalain ako ng Diyos. Actually, kapag tayo pa ay tinuruan maging mabuting Kristiyano, kapag tayo tinuruan magmahal sa Diyos, kapag tayo tinuruan sa pagmahal sa salita ng Diyos, magmahal sa iglesia, sa church, pag tinuruan tayo sumusunod sa Christian life, ang sabi ng Bible, blessings, additional na lang yung material na blessings. In Matthew chapter 6 verse 33. Unahin mo yung kaharian ng Diyos at idaragdag na lang sa iyo. Unlike sa mga maraming pastor, teacher, nagtuturo, sasabihin sumunod ka,
Magbigay ka, pagpapalain ka, maging matapat ka, pagpapalain ka, ganito ang gawin mo, pagpapalain. Puro prosperity gospel na lang. Pero yung kanilang pagkatao at pamumuhay, hindi nagiging mabuti sa komunidad. Yung testimony nila, hindi nagiging pagpapala. Kasi nakatutok lang ang isip nila sa material na bagay. So, tayo, hinuhubog tayo ng Biblia. Binabago yung pag-iisip, pagkatao, pagnanais natin na tumama sa kalooban ng Diyos. Kapag natutunan natin yung bagay na yon, na tayo ay nagmamahal sa Diyos, sa iglesia, sa church, sumusunod, ang Diyos kusang kumikilos kahit hindi mo siya hihingian. Di ba? Hindi ko lang alam kung yun ang karanasan nyo, pero ako, based on my experience, nakikita ko, bihira naman ipangaral dito yung salitang prosperity gospel Laging tungkol sa pagsunod, Kristiyanong pamumuhay. Kasi pag natutunan natin yun, automatic yung material blessings ng Diyos. Dahil pangako niya maging sa Israel. Hindi tayo ginagamitan ng ganitong mga aral para tayo laging sumusunod. Ginagamitan tayo ng aral na maging matuwid at banal sa harapan ng Diyos, buhay Kristiyano. So, pag natutunan natin ito, automatic lang yung pagdating sa atin ng mga bagay na ito. Kasama sa Christian life, yung pagiging matapat. Di ba? Pagiging mahabagin, kasama po iyon. Ay, hindi mo pwedeng sinasabi nating born again tayo, tapos wala tayong ganong karakter. Alam nyo, sa totoo lang, ako po ay 13 years bago nagpastor dito sa Life for Vision, 13 years ako sa iba't ibang organization. Hindi po itinuturo yung ganitong transformation. Ang itinuturo lang, basta ikaw, marunong ka sumunod, puro prosperity gospel, puro blessings. Kaya minsan may mga pastor na nahuhulog sa kasalanan. Kaya minsan may mga pastor na pag malaki na yung church, may pera na yung church, sila na yung nagko-control. At sila na rin yung bumabagsak sa babae, sa pera. Dahil yung kanilang kaisipan, dapat itong mga tao ito magbigay ng pera sa church para ako, meron ako. Hindi naman siguro lahat ganun. Pero mostly, doon nagsisimula. Pero tayo, ano ang itinuturo na aral sa atin? Wednesday sermon, Sunday sermon, lagi ng mensahe ni Pastor Johan D. ay buhay Kristiyano. Pagiging mahabagin sa mga kaluluwang ito. Mag-evangelize. Mag-evangelize para may maligtas. Magsakripisyo para sa church. Magsakripisyo para sa mga kaluluwang ito. Hindi sinasabi lagi ni Pastor Johan D. yung salitang prosperity gospel. Kahit hindi niya yung sinasabi, naturally, dumarating naman sa Kristiyano yan. Kaya may mga tao sa Biblia na hindi nila nakita yung kahalagahan ng pagiging mahabagin. May mga tao sa Biblia na may pananampalataya naman sila sa Diyos, mayroon naman silang katuwiran sa kanilang sarili, meron naman silang kaisipan ng kabanalan, may Diyos naman silang kilala, pero hindi sila naaawa. Wala silang habag sa iba. Hindi nila nakikita yung kalagayan ng kaluluwa ng iba. Kaya si Jesus doon sa Mateo chapter 9 verse 13, sabi niya, kaya humayo kayo, pag-aralan ninyo kung anong kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog. Sabagat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ano bang sabi ni Jesus? Habag ang ibig ko, hindi handog. Anong ibig sabihin ni Jesus na habag ang ibig ko, hindi handog? Hindi mo pwedeng makuha ang pansin ng Diyos sa maraming material, maraming mga religious rite, mga offering, material na bagay. Hindi mo pwedeng makuha ang attention ng Diyos sa ganung paraan. Sabi ni Jesus. Ano yung sinasabi niyang mga handog? Maraming handog, mga dinadala para makuha yung attention ng Diyos. Ang sabi ni Jesus dito, hindi handog o alay ang ibig ko, kundi habag. Ang ibig sabihin, ang hingin mo sa Diyos, yung habag. Tama po.
huwag mong dalhin yung maraming handog nang hindi ka humihingi ng habag sa Diyos. Bakit po? Dahil kadalasan ng mga tao, pag naghahandog sa Diyos, nagdadala ng mga material na bagay, ang kanilang puso ay nagbabago. So, kung tumanggap ka ng habag sa Diyos at saka ka maghahandog, ito yung pagpapasalamat mo sa Diyos, hindi ba? O Diyos, mahabag ka sa akin. Nang nahabag ang Diyos sa iyo, saka ka nagdadala ng handog. Ito yung pag-acknowledge mo na ang Diyos ay nahabag sa iyo. Pero ang mga tao, hindi po ganon. Nag-aalay, nag-o-offering, naghahandog para sabihin nila, mahabag ang Diyos sa kanila. Hindi po. Ang dapat mong gawin, yung katulad ng ginawa ng tax collector. Tingin mo muna yung habag ng Diyos bago pa maghandog. Sabi ni Jesus, hindi ko nais yung mga alay o handog. Ang nais ko ay habag. Kung ito ang hinihingi ng tao, ipagkakaloob ito ng Diyos. Kaya sabi sa Mateo chapter 12 verse 7, ngunit nalalaman ninyo kung anong kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog. Habag. Kaya sa Mateo chapter 23, nahabag ang Diyos sa mga sinner, sa mga Israelita, sa mga Eskriba at Pariseo. Anong sabi niya? Kahabag-habag kayo, mga Eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Sapagkat iika po kayo ng yerba buena, ng anis ng kumino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan. Ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya, subalit dapat sana ninyong gawin mga ito nang hindi ninyo pinababayaan ng iba. Dahil sabi ni Jesus sa mga Eskriba at Pariseo, kahabag-habag kayo. Mga Pariseo, mga relihiyoso sa panahon ni Jesus, mga mapagkunwari. Sabi niya, iika po kayo ng yerba buena, ng anis, kumino, pero pinababayaan ninyo ang mahiligit na mahalagang bagay. Anong ibig sabihin po nito? Naghahandog sila sa Diyos, pero hindi sila nagpapahalaga sa mga kautusan ng Diyos. Di ba? Siguro kayo, nagpapahalaga kayo na born again kayo o Kristiyano kayo. Pero kung hindi kayo sumusunod sa aral ng salita ng Diyos, kung hindi kayo sumusunod sa salita ng Diyos, hindi kayo gumagawa para sa Diyos, so sasabihin ni Jesus sa atin, naghahandog kayo pero hindi kayo sumusunod sa kahalagahan ng kautusan na ito. Kaya sabi ni Jesus sa mga relihiyosong yun na, naghahandog kayo pero hindi kayo sumusunod sa mga utos na ito, kayo ay sabi ni Jesus, kayo mga mapagkunwari kayo. Kaya sabi ni Jesus, habag ang ibig ko, hindi handog. So, kaya sabi niya, kahabag-habag kayo, mga Eskriba at Pariseo. Sino po sila? Mga taong naniniwala sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Pero, sabi ni Jesus sa kanila, kayo yung mga mapagkunwari. Nagdadala kayo ng mga bagay na ikapo, pero hindi ninyo pinahahalagahan yung mga utos at salita ng Diyos. So, maraming ganang gumagawa nito, di ba? Nagbibigay sila ng maraming ikapo, nagbibigay sila ng maraming pera sa church. Hindi lang sa church ng born again. Sa mga churches, meron silang mga offering, mga religious offering. Pero nabubuhay ba sila ayon sa utos ng Diyos? Kung minsan, magbibigay sila sa church, pero nananganon niya sila. Minsan, nagbibigay sila sa Diyos, pero sila ay nagiging mga sugaron, mangingino, ganun ginagawa nila sa kanilang sarili. Nabubuhay sila sa mga maling pananampalataya, pero nagbibigay sila sa Diyos. Sabi ni Jesus sa kanila, mga mapagkunwari kayo, hindi tinatanggap ng Diyos yung kanilang pagsasakripisyo. Bakit? Ang sabi ni Jesus, mas mahalaga yung pagsunod kaysa alay. Kasi maraming tao nag-aalay, nagbibigay, pero hindi sumusunod. Hindi sila nangangailangan ng habag ng Diyos. Kaya anong aral yung gusto natin? Ito yung aral ng salita ng Diyos sa atin, hindi ba? Tinuturuan tayo sumunod. Kaya maging si Jesus, yung mga religious people, sa panahon niya, nung ina-offer niya yung mercy, yung kahabagan, anong sinasabi nila? They ignore it. Iniisip nila,
thought they don't need God, mercy. Dahil meron silang sigasig, meron silang pagsisikap, meron silang sariling paraan kung paano sila lumalapit sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, ito yung mercy ng Diyos. Hanapin nyo, hindi. Mga relihiyosong tao kami. Yung iniisip nila, sila ay sumusunod, gumagawa, pero anong sabi nila? Hindi. Tinanggihan nila yung offer ni Jesus na mahapag si Jesus sa kanila. Anong ginawa nila? Sila pa yung nagpapako kay Jesus. Instead na tanggapin nila yung offer ni Jesus ng mercy, anong sabi nila? Ipako yan. Ipako siya. Ano po? Tinanggihan nila yung offer ni Jesus. Kaya tayo, tumanggap ba tayo ng mercy? Ako, tumanggap ako ng mercy. Kaya ako nandito sa harapan nyo dahil naintindihan ko ano ba naman ang isusukli ko sa Panginoon. Diba? Ay yung sinasabi ng verse, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Hindi ko alam kung gano'n din kayo mag-isip. Ano ang ibabalik mo sa Panginoon, di ba? Kaya tayo bilang mga naligtas, meron tayong tinanggap na habag galing sa Diyos. Kaya sinabi diyan, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahatutan. Mahabagin. Pero kung wala tayong tinanggap na habag, it is impossible. Kaya isang bagay na napakahalaga sa aral ni Jesus, itong beatitude. Na sinabi dito, mapalad ang luka sa Espiritu, mapalad ang nahahapis, mapalad ang mapagpakumbaba, mapalad ang nagugutom, at mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahatagan. So ito po yung aral ng Panginoon para sa atin. Aral sa iglesia, sa church, hindi po sa fake na church at sa fake na born again believer. Ito ay aral para sa mga taong totoong born again. Yung aral na ito ay para sa mga tunay na ligtas. Kasi pag ito sinabi mo sa mga hindi tunay na ligtas, maaari sasabihin nila, ayoko na dyan, wala akong makukuha sa aral dyan, kundi sinusugatan lang ako. Hindi ko gusto yung sinasabi dahil parang mali sa pagkatao ko ngayon. Sabihin mo dapat sa bibig mo yung magaganda, yung pagpapala, blessings. Yung maganda sa tenga. Pero, yung Biblia ay nagsasabi sa atin ng mga aral at correction ay masarap sa pandinig. Tama po. Yung sinabi ng 2 Timothy chapter 3, ang salita ng Diyos nagagamit sa pagtutuwid, pagsasanay, para sa kabanalan. Hindi lang yung puro tayo magagandang salita, kaya tayo tinuturuan nito dahil hindi naman tayo mga perpektong tao. Yung mga ugali, pamumuhay natin ay minsan hindi tama sa paningin ng Diyos. Kaya minsan yung Biblia sinasaway tayo. Lagi ba kayong mabait sumusunod sa gusto ng Diyos? Hindi tayo laging sumusunod. Hindi tayo laging gumagawa. Hindi tayo laging nagpapaturo. Yun ang totoo. Hindi tayo laging ganon. Tama po? Hindi tayo mga perpekto sa pagkatao natin ngayon. Kaya yung Biblia, ginagawa tayo unti-unting malinis at perpekto sa ating pamumuhay. Dahil alam ng Diyos, hindi ka pa enough. Kaya si Jesus hinugasan yung paa ng mga alagad. Yung paa lang, hindi buong katawan. Sinabi niya, hugasan ko to, bilang pagpapakita ng paglilingkod sa iyo. Ngayon, kung hinugasan yung paa mo, at yung paa mo, ilakad mo rin sa katuwiran at kabanalan ng paglilingkod, katulad ng ginawa ni Jesus. Pero bagamat hinugasan yung paa mo, yung katawan, meron pang hindi nahugasan, meron pa tayong imperfection body. Yung pag-uukali, pamumuhay natin, hindi pa ganon, lahat maayos. Ngayon, ang problema dito, pag tayo ay tinutuwid at tinuturuan ng Biblia, nagpapaturo ba tayo? Tinatanggap ba natin yan? Hindi ba? Kung yung Biblia ay hindi tayo sinasaway, yun po ay isang bagay na dapat tayo magtanong. Sinasaway pa kayo ng Biblia? Pinapaalalahanan po ba kayo?
Ako, lagi akong kumukonsult. Kaya yung binigay na talata sa akin, naisip ko na comfort ako. Dahil na-realize ko na ang Diyos laging nagbabantay at nakatingin. Kung sinabi ko, Panginoon, medyo very painful yung experience ng aking family. Sana huminto ito sa amin. Kasi lahat kami ay nagdadalamhati dahil yung aking kapatid ay lumpo at yung asawa naman ay magbabasura. Wala naman silang hanap buhay. At itong bata naman na anak ay nangangarap na ibubangon sila sa kahirapan dahil sa nag-aaral mabuti. At lagi namang may award sa school. So, yung mga teacher, mga principals, kilalang kilala siya. Dahil talaga namang mahusay. So, kaya nagpuntahan lahat ng mga professor at ano sa kanya. Nagtaka sila ba? Ganon. At yun ang pag-asa nung lumpo kong kapatid at ng nanay niya na magbabasura. Lagi nangangako na mag-a-upload ako, iaahon ko sa kahirapan. So, wala makapagsabi sa ganong sitwasyon na sabi nga ng iba, hindi pa namatay dito yung mga drug addict dito, napakarami sa Dasma. Sabi, yung mga masasamang tao ito dami. Yung batang ito, kilala doon na pag nagbabasura yung magulang, pag tinawag, kahit ganong edad na, 17 years old, dala yung basura. Tinatanong ng nanay, kinukwento sa akin, tinatanong ko nga yan, bakit nagbiligpit ka ng basura? Di ka ba nahiya? Hindi, dito kami kumukuha ng pagkain. So, ganon yung kanyang moral, pagsisikap niya, tumulong sa inay, isang lalaki. Kaya, siya naman, dumadalo sa church. So, hindi mo alam, yung mga ganong pangyayari, kaya sabi ko, very painful sa amin at itong kapatid ko na awa naman ako. Kaya dumadalangin ako sa Diyos na sana huli na ito, Panginoon. Kasi siyempre, ewan ko kung sa inyo, kung makaranas kayo ng ganon, kung mako-comfort kayo ng mabilis. Matagal yung ano nila eh. Dahil sa yung bata ay wala namang bisyo, mabait naman sa mga pamangkin. Marami po kasi akong pamangkin doon sa Dasma. Siguro, more or less, baka mga 20 na may mga apo pa. So, mga bata pa sila. Kaya, iniisip ko na sana laging ang Diyos ay umalalay. Sa atin din, kung tayo ay nabubuhay, nagsisikap sa pananampalatayang ito, sa panahon ng bagyo, alalayan tayo ng Diyos. Pero kung hindi po kayo gumagawa doon sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakatanggap ng comfort galing sa Diyos. Kasi hindi gusto ng Diyos na tayo lumakat sa sarili natin. So, tandaan natin yung sinabi rito, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ito po ay aral para sa atin. Basahin niyo po yan yung Beatitude. Simula verse 3. Kumpleto ito. Sinabi diyan, mapalad ang dukha sa Espiritu. Yung mga dukha sa Espiritu, nakarealize na sila ay mga miserable sinner. Mga dukha, pulubi sa espiritual na bagay, pero mayaman sa material na bagay, pwede. Pero sa mga espiritual na bagay, pulubi sila. At sabi ron, mga mapagpakumbaba, mapapalad sila. Mga nagugutom at awaw sa katwiran, mapapalad sila. Mga mahabagin. So, ito yung si Jesus, ito po yung kanyang buhay. Ang ating Panginoon, ipinakita niya kung paano yung pagiging isang servant o mapagpakumbabang Kristiyano. Okay po? So, basahin po natin ito. Okay? So, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. Patubayan niyo po kami sa aming takbuhin. Nawa lumago po kami sa pananampalatayang ito. Tulungan niyo po kami na makapamuhay ng tama at maayos sa iyong harapan. Salamat po. Ito po kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.